Iniwan ng aking ana ang kanyang 7 taong gulang na anak sa isang kapitbahay at lumipad kasama ang bago niyang asawa, na parang hindi nabubuhay ang sarili niyang anak. Hindi ito dahil sa trabaho, hindi dahil sa emergency, para ito sa isang bakasyon. Tinawag niya itong oras para sa tunay na pamilya. Naalala ko pa ang maliit na asul na suitcase sa ilalim ng ilaw sa veranda at ang aking apo na bumubulong habang umiyak. Lolo, hindi ba ako pamilya? Hindi ako sumigaw, hindi ako nagbanta, nanahimik lang ako dahil kung minsan ang pinakamabigat na desisyon ay ginagawa sa gitna ng katahimikan. At bago pa, lumapag ang eroplano, ne aking anak mula sa bakasyong iyon, wala na siya sa aking huling habilin. Maligayang pagdating sa Final Act Revenge. Bago ko sabihin sa inyo kung paano ko binura ang lahat ng karangyaan sa buhay niya at kung ano ang naging kapalaran ng maliit na asul na suitcase na iyon, maaari ba ninyong isulat sa comment section kung saang lungsod o probinsya kayo nakikinig ngayon? At anong oras na diyan sa inyo? Alagaan ninyo ang inyong kalusugan. Dahil may mga kwentong mas mabilis magpataas ng blood pressure kaysa sa inaakala ninyo, paalala. Bagamat ang kwentong ito ay isinalaysay para sa inyong libangan at madaling pag-unawa, ang mensahe at aral na hatid nito ang tunay na mahalaga at may halaga sa ating lahat. Ang hapon ay tila mas mabigat kaysa sa mga nagdaang araw. Ako si Ricardo. Sa edad kong 70 taon, akala ko ay nakita ko na ang lahat ng uringang sakit. Ngunit mali pala ako. May mga sugat pa lang na hindi nahihilom, lalo na kung ang mismong anak mo ang humahawak ng patalim. Nakaupo ako sa aking lumang rocking chair sa beranda. Nakatingin sa kalsada. Maya-maya, huminto ang isang makintab na sasakyan sa tapat ng bahay ni Aling Chora. Si Aling Chora ay aking kapitbahay sa loob ng 3 dekada. Nakita ko ang aking anak, si Rafael. Bumaba siya sa sasakyan. Hindi siya tumingin sa direksyon ng aming bahay. Ni hindi niya sinulyapan ang bintana kung saan alam niyang madalas akong nakatanaw. May bitbit siyang isang maliit na maleta. At sa kabilang kamay, hila-hila niya ang kanyang anak, ang aking apo, si Maya, 7 taong gulang pa lamang ang bata. Bakit sila nandun sa bahay ni Aling Chora? Bakit hindi sila dumiretso rito sa akin? Pinanood ko sila mula sa malayo. Nakita kong kinausap ni Rafael si Aling Chora. May iniabot siyang sobra. Marahil ay siguro ay 5,000 piso o higit pa. Pagkatapos, mabilis siyang sumakay muli sa sasakyan at humarurot paalis. Iniwan niya ang kanyang sariling anak sa isang kapitbahay. Dali-dali akong tumayo. Kahit masakit ang aking nga tuhod, pinilit kong maglakad patungo sa bahay ni Aling Chora. Ang dibdib ko ay kumakaba. Pagdating ko doon, nakita ko si Maya. Nakatayo lang siya sa may pinto. Hawak-hawak ang kanyang maliit na manika. Ang kanyang mata ay punong luha, ngunit hindi siya humahagulgol. Iyon ang mas masakit tingnan. Ang tahimik na pag-iyak ng isang bata. Tumingin sa akin si Aling Chora. Bakas sa kanyang mukha ang awa at hiya. Sinabi niya sa akin ang masakit na katotohanan. Sabi ni Rafael, kailangan daw nilang espasyo, isang salitang napakalamig. Sinabi ni Rafael na ang bago niyang asawa ay nahihirapang mag-adjust. Hindi raw ito sanay na may bata sa bahay. Kaya pansamantala, dito muna si Maya. Pansamantala, paano nagagawa ng isang ama na ipamigay ang kanyang anak dahil lamang sa kagustuhan ng isang bagong asawa? Lumapit ako kay Maya. Lumuhot ako kahit hirap ang aking katawan. Hinawakan ko ang kanyang maliliit na kamay. Napakalamig ng mga ito. Lolo, ang bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Lol, hindi ba ako pamilya? Ang tanong na iyon ay tila isang kidlat na tumama sa aking puso. Pamilya. Isang salitang binuo mula sa pagmamahalan, ngunit ngayon ay dinudurok ng kawalang pasensya. Pamilya ka, apo? Ang sagot ko, ikaw ang aking buhay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng kasalanan ni Rafael. Hindi lamang niya tinalikuran ang kanyang obligasyon bilang ama.
Tinalikuran niya ang mismong kaluluwa ng aming lahi. Sa kulturang kinalakihan ko, ang pamilya ay hindi iniwan, hindi ipinapamigay, hindi itinatapon na parang lumang gamit dahil lamang nakakasagabal ito sa bagong buhay. Inakay ko si Maya patungo sa aming bahay. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang tingin ng kapitbahay. Ang hiya ay nanunuot sa aking balat, ngunit mas matindi ang galit, isang tahimik na galit. Paano naging ganito ang aking anak? Saan ako nakamali sa pagpapalaki sa kanya? Pumasok kami sa loob ng aming maliit na tahanan. Ang bawat sulok ay may alaala ni Rafael noong bata pa siya. Ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay tila mga anino na lamang na nagpapaalala sa akin ng kanyang pagtatraidor. Ang pagtatraidor ng sariling dugo, ang pinakamasakit na uring sugat. Sa gitna ng katahimikan ng aking tahanan dito sa isang subdivision sa Quezon City, madalas akong maupo sa veranda at pagmasdan ang lumang puno ng mangga sa aming bakuran. Ang punong iyon ay nakatanim na doon bago pa man kami lumipat at hanggang ngayon, nakatayo pa rin ito. Matatag, kahit na medyo nakahilik na ito sa gawing silangan. Gaya ng punong iyon, gusto ko ang katatagan. Ayaw ko ang ingay, ayaw kong gulo. Ako si Ricardo Bautista. 67 taong gulang na ako. Bago ako nagretiro noong taong 2000, at 19 nagturo ako ng ekonomiya sa Universidad ng Pilipinas sa loob ng halos 30 taon. Ang buhay ko ay nakasentro sa lohika, sa mga numero, at sa disiplina. Naniniwala ako na ang sipag at tiyaga ang tunay na pundasyon ng tagumpay, hindi ang swerte, hindi ang palakasan, kundi ang disiplina. Ang aking asawa, pumanaw siya noong taong 2016 dahil sa sakit na kanser. Mabilis ang lahat. Parang kailan lang ay makasama kaming nakakape sa kusina at sa isang iglap. Iniwan niya ako sa gitna ng isang bahay na biglang naging masyadong malaki at masyadong tahimik. Itinuloy ko ang buhay sa paraang alam ko, routine, gising sa umaga, dilig ng halaman, basa ng diaryo. Para sa akin, ang disiplina sa araw-araw ang nagbubuklod sa isang pamilya kapag ang lahat ay nakakagulo na. Dito sa bahay na ito lumaki ang aking anak na si Rafael. Noong bata pa siya, matalino siya, ngunit mayroon siyang kakaibang liksi na hindi mapakali. Palagi siyang may gustong patunayan kahit wala namang nagtatanong. Ako ay isang istriktong ama. Alam ko iyon ngayon. Sinukat ko ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng pagsisikap. Ngunit para kay Rafael, ang tagumpay ay nasusukat sa palakpak ng ibang tao. Hindi kami kailanman naktukma ng pananaw. 2 taon na ang nakalilipas. Pinakasalan ni Rafael si Bianca. Si Bianca ay isang babaeng napakakinis ng kilos, maingat sa bawat salitang binibitawan, at laging aware kung nasaan ang kamera. Mayroon siyang paraan ng pagngiti na hindi mo mararamdaman ang init, plastic, iyon ang salitang madalas na pumasok sa isip ko. Mula sa simula, naramdaman ko na mas gusto ni Bianca ang bersyon ni Rafael na walang nakaraan, at ang nakarang iyon ay si Angel. Si Angel ay 7 taong gulang na ngayon. Napakabait na bata. Tumutuktok siyang violin ng may matinding damdamin kahit na kung minsan ay may mga maling nota. Mahilig siyang makbasa ng mga libro na mas mataas sa kanyang antas sa paralan. Ngunit may isang bagay na nagpapakaba sa akin. Masyadong mabilis na humingi ng paumanhin ang batang iyon. Parang lagi siyang natatakot na makagawa ng mali. Iyon ang ugaling isang batang hindi sigurado kung siya ba ay tanggap sa sarili niyang tahanan. Si Rafael ay may pinapatakbong maliit na marketing startup. Sa papel, mukhang maganda ang negosyo. Ambisyoso. Ngunit sa likod na mga magagandang post sa social media, may utang siya. Sa huling pagsusuri ko, umaabot na sa mahigit 30 milyong piso ang kanyang mga pananagutan. Tinulungan ko siya noong taong 2020. Binigyan ko siyang pondo na ang sabi ko ay ituring niyang isang aral.
Hindi ko na hiningi ang bayad. Siguro, iyon ang naging pagkakamali ko. Hinayaan ko siyang maniwala na lagi akong nandiyan para sumalo sa kanya. Hindi ako namumuhay ng marangya. Kung titingnan mo ang suot ko at ang lumang sasakyan ko, hindi mo isipin na ang malaking bahagi ng aking kayamanan ay nakatago sa isang family trust fund na itinatag ko noong taong 2012. Ang pondong iyon ay nakakahalaga ng mahigit 280 milyong piso. Hindi ito para sa luho. Ito ay para protektahan ang susunod na henerasyon, para kay Angel. Palaging iniisip ni Rafael na siya ang pangunahing tagapagmana ng lahat ng iyon. Hindi siya naktanong ng detalye. Hindi niya binasa ang dokumentong idinagdag ko noong taong 2018. Noong gabing iyon, matapos kong iuwi si Angel at ilapak ang kanyang asul na suitcase sa gilid ng sofa, naupo ako muli sa mesa. Binuklat ko ang mga dokumento ng trust fund. Hindi ko gustong magparusa, hindi pa sa ngayon. Gusto ko lang ipaalala sa aking sarili kung bakit ko isinulat ang mga kondisyong iyon. Napakalinaw na kasulat doon. Ang sinumang tagapagmana na mapapatunayang may sadyang pagpapabaya sa isang bata ay maaring tanggalan ng karapatan. Isinara ko ang folder. Hindi ko naramdaman ang kapangyarihan. Sa halip, naramdaman ko ang matinding pagod. Pagod sa aking anak. Pagod sa mundong ito na mas pinapahalagahan ang imahe kaysa sa pagkatao. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Si Rafael. Pa, huwag mo nang gawing issue ito. Ang sabi niya sa kabilang linya. Doon ko napagtanto na hindi niya talaga naiintindihan ang bigat ng ginawa niya. Kalmado ang boses niya, parang wala lang. Pa, okay lang ang bata. Mahal siya ni Aling Chora. 3 araw lang ito. Huwag mong gawing korte ang bahay mo. 3 araw, tiningnan ko si Angel na natutulog sa sofa. Ang kanyang natuhod ay nakatukot sa kanyang baba at ang maliit na asul na suitcase ay bahagyang bukas sa kanyang tabi. Natutulog siya, pero hindi mahimbing. Ang nga batang payapa ang isip ay hindi ganon matulog. Tinanong ko si Rafael. Tinanong mo ba ang anak mo kung gusto niyang maiwan? Sandaling tumahimik sa kabilang linya, hindi niya maintindihan ang plano ng matatanda. Ang sagot niya. Ang sagot na iyon ang nagkumpirma sa lahat. Hindi ako nakipagtalo. Sa tagal ko sa universidad at sa pag-aral na ekonomiya, natutunan ko na ang emosyon ay hindi nakakatulong sa pagdedesisyon. Mas mabuting maghintay sa mga datos. Mas mabuting maging handa. Nang ibaba ko ang tawag, alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. May makrat na ang aming pamilya na hindi na kayang takpan ng praong magagandang salita. Ang bita sa pagkatao ni Rafael ay masyadong malalim na. At kung hindi ko siya pipigilan, si Angel ang magbabayat ng lahat ng ito sa hinaharap. Bago ko ituloy ang kwento tungkol sa kung paano ko unti-unting binawi ang lahat ng karangyaan ni Rafael, nais ko muna kayong paalalahanan, ang mausaping legal at pinansyal na binabanggit ko rito ay bahagi lamang ng aking karanasan at hindi dapat ituring na payong legal para sa inyo. Palaging kumonsulta sa inyong sariling abogado sa mga ganitong bagay. Sa susunod na bahagi, malalaman ninyo kung paano ang isang simpleng piraso ng papel ay naging mitsa ang pagbagsa ng imperyo ng aking anak. Huwag kayong aalis. Dahil dito, pa lang magsisimula ang tunay na laban. Ang umaga matapos ang pagdating ni Angel ay napakatahimik. Sa aking edad, natutunan ko na ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Minsan, ito ay ang sandali kung saan ang lahat ng dumi ay nagsisimulang lumutang. Habang nagtitimpla akong kape sa kusina, pinagmamasdan ko ang aking apo na nakaupo sa hapag. Kumakain siyang pandesal ng dahan-dahan. Napakatahimik niya. Masyadong tahimik para sa isang batang 7 taong gulang. Ang mga bata ay dapat na maingay. Dapat ay nagtatanong sila tungkol sa cartoons o tungkol sa laro, ngunit si Angel,
Tinitingnan lamang niya ang kanyang plato, paminsan-minsan. Titingin siya sa akin at pilit nangingiti. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mata. Iyon ang ngiti ng isang taong sanay na magpanggap na okay lang ang lahat. Iyon ang ngiti na nagpapakaba sa akin. Hindi ako agad sumugot kay Rafael. Sa tagal ko sa mundo, alam ko na ang galit ay isang mahinang sandata kung wala itong basehan. Kailangan kong ebidensya. Kailangan kong katotohanan. Bilang isang dating profesor ng ekonomiya, alam ko na ang emosyon ay madaling pasinungalingan, ngunit ang datos ay hindi. Matapos ang almusal, nang muling mahimbing ang tulo ni Angel sa sofa, lumabas ako ng bahay. Pinuntahan ko si Aling Chora. Siya ang biyudang naninirahan 2 bahay ang layo mula sa bahay ni Rafael. Siya ay 73 taong gulang na, isang mabuting babae. Ngunit alam ko na hindi siya mahilig sa tsismis. Kung magsasalita siya, ito ay dahil mahalaga ang sasabihin niya. Naupo kami sa kanyang veranda. Ricardo, ang simula niya ng may mababang boses. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Ricardo, hindi ito ang unang pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay parang isang mabigat na bato na nahulog sa aking dibdib. Ikinuwento ni Aling Chora ang mga gabi na hindi ko alam. Mga gabi kung kailan naririnig niya ang marahang katok sa kanyang pinto. Si Angel iyon, mag-isa, nakasuot ni payama. Sasabihin ng bata na wala pa si Papa at si Tita Bianca. Sasabihin ng bata na natatakot siya sa loob ng malaking bahay. Ayon kay Aling Chora, madalas itong mangyari kapag may mga tinatawag silang brand dinner, mga party ng ma-influencer. Mga okasyon kung saan ang pagpapakita ng magandang damit ay mas mahalaga kaysa sa pagpapatulog sa sariling anak. Itinala ko ang lahat sa aking isipan, ang petsa, ang oras, ang bawat detalye. 10:12 gabi. Iyon ang oras na nakita ko sa record ng doorbell camera ni Aling Chora. Pinayagan niya akong tingnan ang footage mula sa gabing ang pag-alis ni Rafael. Doon ko nakita ang lahat. Ang SUV ni Rafael na huminto sa tapat. Ang pagbabangang maliit na asul na suitcase. Isang mabilis na yakap mula kay Rafael. At pagkatapos ay ang kanyang tingin sa relo. Parang nakmamadali. Parang may hinahabol na flight na mas mahalaga kaysa sa batang naiwan sa dilim. Walang lumingon. Ni isang sulyap sa likuran ay wala si Rafael. Hindi mo kailangang maging isang bihasang abogado upang maunawaan ang kahulugan ng nakita ko. Iyon ay isang sadyang pag-iwan. Iyon ay pagpapabaya. Ngunit alam ko na kailangan ko pang ang higit sa aking nararamdaman. Kailangan kong opinyon ng isang eksperto. Kinabukasan, tinawagan ko si Basi Santos. Siya ang pediatrisyan ni Angel simula noong sanggol pa ang bata. Isang matapat na doktor at kaibigan ng aming pamilya. Hindi ako nagparatang. Naktanong lang ako tungkol sa kalusuhan ni Angel. Ang boses ni Basi sa kabilang linya ay seryoso. Ricardo, napapansin ko ang senyales ng matinding anxiety sa bata. Ang sabi niya, ang madalas na pahinging ang paumanhin, ang hindi pakakaitlip ng maayos. Hindi ito nangyayari ng walang dahilan. Ang sabi niya, ang bata ay parang nabubuhay sa isang vacuum. Isang puwang na walang kasiguruhan. Ang salitang vacuum ay tumatak sa aking isipan, habang ang aking apo ay nakdurusa sa katahimikan. Ang kanyang ama at ang bago nitong asawa ay nakpapakasasa sa ingay ng karangyaan. Binuksan ko ang aking computer. Tiningnan ko ang mga social media account ni Bianca. Doon ko nakita ang kabaliktaran ng vacuum na sinasabi ng doktor. Nakita ko ang mga larawan nila sa isang napakamahal na resort sa Boracay. May mga baso ng mamahaling champagne. May malawak na infinity pool. At ang caption na nakasulat ay, sa wakas, walang istorbo. Walang istorbo, kanino? Sa sarili nilang anak. Inilimbag ko ang lahat ng mga larawang iyon. Isang lumang gawing ng isang propesor. Ang papel ay nagbibigay ng linaw. Kapag nakikita mo ang ebidensya sa iyong mga kamay, nawawala ang pagdududa. Ang bawat post ni Bianca ay isang sampal sa mukha ni Angel.
Habang ang bata ay umiyak sa ilalim ng ilawng franda, ang kanyang ama ay naktatawanan sa ilalim nga bituin sa boracay. 2:30 ngang hapon. Iyon ang oras ng tawagan ko si Ati Manuel Garcia. Siya ang humahawak ng aking trust fund sa loob ng mahigit isang dekada. Isang matalinong lalaki na alam ang bawat sulok ng batas. Manuel, ang simula ko, paano kung ang isang tagapagmana ay napatunayang nakpabaya sa isang bata ng walang formal na kasunduan sa pagbabantay? Hindi na naktanong si Manuel kung sino ang tinutukoy ko. Alam ko na nararamdaman niya ang bigat sa aking boses. Ricardo, hindi ito isang simpleng tanong lamang. Hindi ba? Ang tugon niya. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Ipinadala ko ang video mula sa kamera ni Aling Chora. Ipinadala ko ang tala mula sa doktor. Ipinadala ko ang mga screenshots ng mag-post ni Bianca. 5:47 ngapon nang tumawag si Manuel pabalik. Ricardo, ang sabi niya, maring hindi mo na kailangan ng isang kriminal na hatol. Ang nakasulat sa iyong trust fund ay tungkol sa willful neglect o sadyang pagpapabaya. Iba ang antas nito sa batas. Mayroon tayong sapat na basehan. Doon ko naramdaman ang pagbukas ng isang pinto. Isang pinto na hiling ko sana ay hindi ko na kailangang buksan kailanman. Ngunit si Rafael mismo ang nagtulak sa akin dito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakatanggap akong isa pang text mula kay Rafael. Huwag mo kaming ipahiya. Pa, ang sabi niya, pinapanood kami ng mga followers ni Bianca. Followers. Dun ko naintindihan ang lahat. Para kay Rafael at Bianca, ang opinyon nga, taong hindi naman nila kakilala ay mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng sarili nilang dugo at laman. Naglakad ako papunta sa sala. Nakita ko si Angel na nakaupo ng tuwid. Pinaglalaruan niya ang zipper ng kanyang maliit na asul na suitcase. Pabalik-balik, pabalik-balik, lolo. Ang tanong niya sa mahinang boses, uuwi na ba ako sa lalong madaling panahon? Ang salitang bahay ay tila may dalang napakabigat na timbang. Ligtas ka rito, ang tanging naisagot ko. Ngunit alam ko, ang kaligtasan at ang pananatili ay dalawang magkaibang bagay. Tandaan ninyo, ang kwentong ito ay ibinabahagi ko upang magbigay ng aral tungkol sa responsibilidad. Ang malegal na hakbang na aking ginagawa ay base sa mapartikular na kondisyon ng aking family trust fund at hindi dapat gawing basehan para sa inyong sariling mga problema. Palaging kumonsulta sa mga eksperto. Sa susunod na kabanata, makikita ninyo ang pagbagsak ng unang piraso ng domino. Kapag ang pera at ang batas ay naksama, walang influencer ang makakatakas. Manatili kayong nakikinig. Dahil ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagpaparusa. Minsan, ang pinakamalalakas na desisyon sa buhay ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng pagpirma sa isang piraso ng papel. Noong hapong iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng magusali sa Quezon City, tinungo ko ang opisina ni Ati Manuel Garcia. Ang hangin ay mabigat, tila nagbababadiang ang isang malakas na ulan. Ngunit sa loob ng aking dibdib, mas mabigat ang pasan ko. Ang opisina ni Manuel ay puno NG, amoy NG, lumang papel at kape. Dun, sa hitna NG, MH, estante na puno NG, makakapal na libro NG batas. Naupo kami. Magkaibigan kami ni Manuel sa loob na maraming dekada. Alam niya ang bawat sentimo ng aking pinahirapan. Alam niya ang bawat pangarap ko para sa aking pamilya. Kaya nang ilapak ko ang folder sa kanyang mesa, hindi na niya kailangang magtanong kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Manuel, ang simula ko, ang boses ko ay kalmado. Ang gunit may panghinghinig na hindi ko maitago. Manuel, ituloy natin ang nakasulat sa addendum ngang taong 2018. Tumingin siya sa akin sa ibabaong kanyang salamin.
Ang kanyang nga mata ay punong lungkot. Sigurado ka na ba rito? Ricardo, ang tanong niya. Kapag sinindihan natin ang mitsang ito, wala na itong balikan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Alam mo ang magiging epekto nito sa anak mo. Alam ko, ang sagot ko. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko ang salitang iyon. Alam ko. Pero alam ko rin na kung hindi ko ito gagawin. Sino ang magtatanggol kay Angel? Ang bata ay 7 taong gulang pa lamang. Siya ay musmos. Walang kalaban-laban. At umaasa. Samaga, taong dapat ay nagprotekta sa kanya. Kung kang sarili niyang ama ay kayang iwan siya sa dilim para sa isang bakasyon. Kailangan kong maging liwanag para sa kanya. Ibinukas ni Manuel ang folder. Isa-isa niyang tiningnan ang maebidensyang dinala ko. Ang footage mula sa doorbell camera ni Aling Chora, kung saan kitang-kita ang pagmamadali ni Rafael na iwan ang kanyang anak. Ang mas screenshots ng post ni Bianca sa Boracay habang humihigop ng champagne at sinasabing sa wakas ay wala na silang istorbo at ang pinakamasakit sa lahat, ang matala mula kay Basi Santos. Ang doktor na nagsasabing ang anxiety ni Angel ay bunga ng paulit-ulit na pagpapabaya, ang batas ay walang emosyon. Ricardo, ang paliwanag ni Manuel habang binabasa ang mga dokumento. Ang trust fund mo ay may napakalinaw na probisyon. Ang katagang willful neglect o sadyang pagpapabaya ay isang malakas na basehan. Hindi natin kailangan ng hatol mula sa isang kriminal na korte upang suspindihin ang karapatan ni Rafael bilang tagapagmana. Ang kailangan lang natin ay mapatunayan na ang kanyang makilos ay lumabag sa tungkulin niya bilang magulang, ayon sa mga kondisyon na ikaw mismo ang naktakda. Naglabas si Manuel ng isang dokumento, ito ang Preliminary Notice of Beneficiary Suspension. Ang dokumentong ito ang magsisilbing opisyal na babala na ang lahat ng karapatan ni Rafael sa aking 280 milyong piso ay pansamantalang ititigil. Ngunit hindi lang iyon ang epekto nito. Dahil ang trust fund na ito ay nakakabit sa ilang mga institusyong pinansyal, ang PEC file notices na ito ay magsisilbing isang pulang bandila sa mga bangko, ang sistema ay automatiko. Kapag ang isang tao ay nasuspinde bilang beneficiary ng isang malaking pondo dahil sa isyu ng karakter o legalidad, titingnan iyong ng bangko bilang isang malaking rurok ng panganib. Ito ang digmaang administratibo na sinasabi ko, walang sigawan, walang sakitan ng pisikal. Ngunit ang bawat pirma ay parang isang malakas na hampas na gigiba sa pundasyon ng buhay na binuo ni Rafael sa ibabaw ng kasinungalingan. Ricardo, ang paalala ni Manuel habang inaabot sa akin ang panulat, kapag pinirmahan mo ito, ang legal na proseso ay magsisimula na. Ang mabangko ni Rafael, ang kanyang credit lines, ang kanyang reputasyon sa harap ng mga investors, lahat iyon ay mayayanik. Huminga ako ng malalim. Naalala ko ang mukha ni Angel noong gabing iyon. Naalala ko ang tunay na takot sa kanyang mata. Naalala ko ang maliit na asul na suitcase. Pinirmahan ko ang dokumento. Sa sandaling lumapat ang tinta sa papel, naramdaman ko ang isang kakaibang, bigat na nawala, ngunit napalitan ng isang bagong uri ng lungkot. Hindi ko gustong sirain ang aking anak, pero kailangan kong iligtas ang aking apo. Ang responsibilidad ay hindi lamang tungkol sa pagbibigayng pera. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang susunod na henerasyon ay lalaki sa isang mundong may katarungan. Pagkatapos ng pirmahan, muling nagsalita si Manuel. Ngayon, kailangan nating maghanda. Siguradong lalaban si Rafael. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya. Baka gamitin pa niya ang media o ang kanyang followers. Pero Ricardo, tandaan mo, ang dokumentong ito ay hindi nagsisinungaling. Ang katotohanan ay may sariling lakas. Tumayo ako mula sa aking upuan. Salamat, Manuel. Ang tanging naisagot ko. Lumabas ako o opisina at sinalubong ako o malamig na hangin ng gabi. Alam ko, sa mga sandaling ito, ang mga dokumento ay nagsisimula
ng humalaw sa loop na sistema, ang mitsa ay may sindi na. Habang nakmamaneho ako pauwi, naisip ko si Rafael. Siguro, sa mga oras na ito, ay naktatawanan pa sila ni Bianca. Siguro, ay nakpaplano pa silang susunod nilang biyahe. Wala silang kaalam-alam na ang kanilang mundo ay nagsisimula na ring gumuho. Ang karangyaan na ipinagmamalaki nila ay nakatali sa aking pangalan, at ang pangalang iyon ay binawi ko na. Tandaan ninyo, ang kwentong ito ay isang paalala sa lahat ng mamagulang at lolo at lola. Ang ating maanak at apo ay hindi madekorasyon lamang sa ating buhay. Sila ay mga tao na may damdamin at karapatan. Ang legal na aksyon na aking ginawa ay ayon sa aking konsensya at sa ilalim ng gabay ng aking abogado. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang sitwasyon. Kaya palaging humingi ang tamang payo bago gumawa ang malalaking desisyon. Sa susunod na kabanata, abangan ninyo ang paghaharap namin ni Rafael. Ang kanyang pagbabalik mula sa bakasyon ay hindi magiging masaya gaya ngang inaakala niya. Ang katotohanan ay tatama sa kanya ng mas masakit pa sa anumang salita. Manatili kayong nakikinig sa Final Act Revenge. Dahil ang tunay na kwento ay kasisimula pa lamang. Ang hanging umihip sa aming bakuran ay tila may dalang babala. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang iwan ni Rafael ang kanyang sariling anak sa pinto ng aming kapitbahay. Isang linggo ngang pananahimik, isang linggo energy pagtitis. Ngunit ngayong hapon, narinig ko ang pamilyar na ugong ngang makinangang kanyang mamahaling sasakyan, huminto ito sa tapat ngang aming lumang gate. Ang tunog ng pagsarangang pinto ng kotse ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng aming nayon. Ako ay nakaupo sa aking paboritong silya sa beranda, pinagmamasdan ko siya. Bumaba si Rafael na suot ang kanyang mamahaling salamin sa mata. Ang kanyang tindig ay tila isang taong walang ginawang mali. Ang kanyang nahakbang ay punong kayabangan. Kasunod niya ang kanyang bagong asawa, naabala sa pagtingin sa kanyang kuko at tila diring-diri sa alikabok ng aming kalsada. Pumasok sila sa loob ng bahay. Walang pagbati, walang paggalang, walang manopo, ama. Umupo sila sa aming hapagkainan na tila pa sila ang may-aring tahanang ito. Naghanda akong hapunan. Nagluto akong paborito niyang adobo, hindi dahil sa gusto ko siyang pasayahin, kundi dahil gusto kong maging normal ang lahat bago ko ihain ang katotohanan. Ang hapagkainan para sa ating mga Pilipino ay sagrado. Dito tayo nagbubuklod. Ngunit sa gabing ito, ang hapak na ito ay makakaking saksi sa isang pahuhukom. Habang kumakain, nagsalita si Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. Sinabi niya sa akin na narito lang siya para kunin ang ilang gamit ni Maya. Sabi niya, tapos na ang kanilang bakasyon at kailangan na nilang bumalik sa siyudad. Ang kanyang pananalita ay tila ba ang pag-iwan niya sa kanyang anak kay Aling Chora ay isang maliit na bagay lamang, parang pag-iwan lang sang payong sa tabi. Huwag kang mag-alala, tay, sabi niya sa akin. Ang boses niya ay walang kahit anong bakas ngang pagsisisi. Binigyan ko naman ng 5,000 piso si Aling Cora. Malaki na iyon para sa ilang araw na pagbabantay. Alam mo naman, kailangan namin ng oras para sa aming relasyon. Relasyon, oras, espasyo. Ang masalitang ito ay tila malason na lumalabas sa kanyang bibig. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang aking kamay ay nanginig sa ilalim ng lamesa, unit pinilit kong maging kalmado. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi yung uri na sumisiga. Ito ay yung uri na malamig, napakalamig. Rafael, ang tawag ko sa kanyang pangalan. Marahan ang aking boses, ngunit matatag. Akala mo ba ay madadaan sa pera ang lahat? Akala mo ba ay mababayaran mo ang sakit na nararamdaman ng iyong anak? Tumawa siya ng bahagya. Isang tawang nakakaasar. Sinabi niya na masyado lang daw akong madrama. Sabi niya, matanda na raw ako kaya kung ano-ano ang iniisip ko. Ang kanyang asawa ay sumingit pa. Nagsasabing dapat daw ay maging masaya na lang kami dahil mayos ang kanilang buhay. Dito ko na inilabas ang isang makapal na sobre.
Inilapak ko ito sa gitna ng hapagkainan. Sa loob ng sobrang iyon ay ang nga dokumento na magpapatunay ng kanyang nga maling gawain. Ang nga ilegal na transaksyon sa kumpanya na kinuha niya sa akin, ang nga pekeng lagda. Ang mga nakaw na pondo na ginamit niya para sa kanyang nga luho. Napatigil siya sa pagsubo. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla habang binubuklat ang mga papel. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ang kanyang kayabangan ay lalong umikting. Pinunit niya ang ilang pahina at itinapon sa sahig. Sabi niya, wala raw itong saysay. Sabi niya, siya ang batas sa kanyang kumpanya at walang sinumang makakapagpabagsak sa kanya. Tay, huwag mong subukang kalabanin ako, ang banta niya. Ako ang may hawak ng lahat. Matanda ka na. Wala kang kapangyarihan. Ngumiti ako ng mapait. Ang aking anak ay tuluyan ng nilamon ng kasakiman. Hindi na niya kilala ang kanyang pinakmulan. Ngunit ang hindi niya alam, ang mapapel na iyon ay kopya lamang. Ang orihinal na mga dokumento ay nasa kamay ng aking abogado. At higit sa lahat, ang madokumentong iyon ay nakarating na sa mga otoridad. Sinabi ko sa kanya ng dahan-dahan, ang batas, Rafael, ay hindi natutulog. Ang iyong maginawa ay may katapat na parusa, hindi lamang sa harap ng Diyos, kundi sa harap ng ating pamahalaan. Natahimik ang buong paligid. Ang hangin sa lupang bahay ay tila naging napakabigat. Dun ko nakita sa kanyang nga mata ang unang bakas ng takot, hindi dahil sa pagsisisi sa kanyang anak, kundi dahil sa takot na mawala ang kanyang marangyang buhay. Ang pakbabalik na kalarong hambok ay nawi sa isang habi na pakbaksak. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na bagyo ay parating pa lang. At sa gabing iyon, habang pinapanot ko siyang mabalisa, naramdaman ko ang isang matinding lungkot. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa anak na aking pinalaki na ngayon ay isa ng estranghero. Sinasabing kapag ang isang batiwa mulang gumulong mula sa itaas ng bundok, wala nang makakapigil dito hanggang sa marating nito ang ibaba. Ganun ang nangyari sa buhay ni Rafael. Ang kabanatang ito ay ang pagsisimula ang tinatawag nating domino effect. Isang pagkakamali na hihila sa lahat ng iba pang aspeto ng kanyang buhay tungo sa kapahamakan. Nagsimula ang lahat ng formal kong ipatigil ang kanyang pagiging benepisyaryo sa Aiming Family Trust Fund. Ang fund na ito ay binuo ko at ng aking yumaong asawa para sa kinabukasan ng Aiming Pamilya. Ito ay naglalaman ng maari-arian at parang inilaan namin para sa masusunod na henerasyon. Ngunit sa ilalim ng mapatakaran ng kasunduan, ang sinumang miyembro ng pamilya na magpapakita ng kawalan ng moralidad at magtataksil sa kapakanan ng pamilya ay mawawalan ng karapatan dito. Nang malaman ng bangko ang tungkol sa kasong isinampak ko at ang suspensyon ng kanyang karapatan sa trust fund, tila may sumabog na bomba. Ang bangko ay nagsimulang magsagawa ng kanilang sariling investigasyon. Ang mabangko sa ating bansa ay napakaingat pagdating sa usaping moral at legal ng kanilang makliyente. Isang umaga, habang ako ay nagdidilik nga halaman sa aking hardin, narinig ko ang malakas na sigaw ni Rafael mula sa kalsada. Muli siyang dumating, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang suot na mamahaling salamin. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang barong ay may gusot. Mukha siyang taong hindi nakatulog ng ilang gabi. Ano ang ginawa mo, Tay? Ang sigaw niya habang papalapit sa akin. Hinarangan ng bangko ang aking credit line. 35 milyong piso. 35 milyong piso ang kailangan ko para sa aking proyekto sa Makati. At ngayon ay naka-freeze ang lahat ng aking account. 35 milyong piso. Isang halaga na hindi ko man lang maisip kung gaano kalaki. Para sa kanya, ito ay numero lamang, ngunit para sa akin, ito ay simbolo ng kanyang kasakiman. Ang perang iyon ay hindi naman sa kanya. Iyon ay mautang na nakasandal sa pangalan ng ating pamilya at sa maari-ariang aking pinahirapan. Hindi ko siya sinagot agad. Ipinakpatuloy ko ang aking pagdidilik. Ang tubig mula sa hose ay tila nahuhugas sa maingay na lumalabas sa kanyang bibig. Nang matapos ako, hinarap ko siya. Rafael, sabi ko,
Ang perang iyon ay hindi sa iyo. Ang credit line na iyon ay ibinigay ng bangko dahil sa tiwala nila sa pangalan ng ating pamilya. Ngunit dinungisan mo ang pangalang iyon. Inisip mo lang ang iyong sarili. Ngayon, ang bangko ay natatakot na hindi mo sila mabayaran. Nagmakaawa siya. Ang hambok na lalaki na nakita ko noong isang gabi ay wala na. Ngayon, ang kaharap ko ay isang taong desperado. Sinabi niya na sisingilin na siyang kanyang supplier. Ang kanyang matauhan sa kumpanya ay nagsisimula na ring makaklas dahil sa balitang wala ng pondo ang kumpanya. Ang kanyang ma-investor, ang mataong naglaga ng pera dahil sa kanyang matatamis na salita, ay isa-isa nang naglalabasan at binabawi ang kanilang mapuhunan. Ang kumpanya ni Rafael ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Isang pitik lang at ang lahat ay guguho. Ang 35 milyong piso na utang ay naging isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya mula sa kanyang mapangarap. Dito na pumasok ang pinakamasakit na bahagi para sa kanya. Dahil sa pagkawalang kanyang yaman, ang kanyang bagong asawa ay nagsimula na ring magpakitang tunay na kulay. Nabalitaan ko mula sa aming mga kamag-anak na madalas na silang magaway. Ang babaeng akala niya ay kasama niya sa hirap at ginhawa ay naroon lamang pala para sa kanyang pera. Ngayong wala na ang marangyang buhay, nagsisimula na itong mag-impake ng magamit. Pinanood ko ang aking anak habang siya ay napaupo sa damuhan. Umiyak siya, ngunit alam ko sa aking puso, hindi siya umiyak dahil sa pagsisisi sa ginawa niya sa amin ni Maya. Umiyak siya dahil nawala ang kanyang kapangyarihan. Umiyak siya dahil sa kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng mundo. Ang bawat aksyon ay may reaksyon. Iyan ang batas ng kalikasan. Iyan ang tinatawag nating gaba o karma. Ang sakit na ibinigay niya sa kanyang sariling anak ay bumabalik sa kanya ng makailang ulit. Ang 35 milyong piso na nawala sa kanya ay maliit na halaga lamang kumpara sa tiwala at pagmamahal na kanyang sinira. Habang lumulubog ang araw, iniwan ko siyang mag-isa sa gitnang hardin. Pumasok ako sa loob ng bahay at nakita ko si Maya na payapang natutulog. Sa kabilang kaguluhan sa labas, dito sa loob ng aming tahanan may katahimikan. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging dumarating. Ang domino ay nagsimula ng itumba ang huling piraso nito, at walang sinuman, kahit ang pinakamayaman o pinakamahambog na tao, ang makakapigil sa daloing katotohanan. May isang uring katahimikan na dumarating bago ang isang malakas na bagyo. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng paghahanda. Matapos ang aking huling paghaharap kay Rafael, alam ko na hindi siya titigil. Ngunit hindi ko inakala kung gaano kalayo ang kaya nilang gawin ni Bianca para lamang may salba ang kanilang marangyang buhay. Isang umaga, habang nagdidilik ako ng halaman sa aking hardin, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng aming tarangkahan. Isang lalaki ang bumaba at iniabot sa akin ang isang asul na sobre, isang supina. Nang buksan ko ito sa aking hapagkainan, naramdaman ko ang isang matinding lamig sa aking makamay. Sinisampahan ako ni Rafael at Bianca ng isang kaso. Ngunit hindi ito tungkol sa trust fund. Hinihiling nila sa korte ang isang pagsusuring psikolohikal para sa akin. Ang paratang nila, ako ay nakakaranas na NG pagina NG isip dahil sa aking edad. Sinasabi nila na ang ginagawa kong pagmanipula sa kanilang pananalapi ay bunga ng aking pagiging makakalimutin at kawalan ng kakayahang magdesisyon ng tama. Natawa ako ng bahagya. Ngunit ito ay tawa ng matinding pait. 18 taon akong nagturo ng ekonomiya. Alam ko ang bawat sentimo ng aking ari-arian. Ngunit para sa aking sariling anak, ang aking talino ay biglang naglaho dahil lamang hinarangan ko ang kanyang luho, hindi nagtagal. Dumating ang susunod na along kanilang plano. Isang hapon, may kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng formal na barong at may hawak na clipboard. Magandang hapon po. Ako po si Karen Alvarez.
mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang sabi niya sa isang mahinahong boses. Nakatanggap po kami ng ulat tungkol sa isang bata na kasalukuyang nasa ilalim ng inyong pangangalaga. Doon ko napaktanto na ang laban na ito ay hindi na lamang usapin sa loob ng aming pamilya. Ang gobyerno ay pumasok na sa eksena. Inimbita ko si Karen sa loob habang nag-usap kami. Nakita ko si Angel na nakasilip mula sa itaas nga hagdan. Ang takot sa kanyang mata ay hindi ko matatago. Tinanong ako ni Karen tungkol sa aking kakayahang mag-alaga ng bata. Tinanong niya ang tungkol sa aking kalusugan at ang pinakamasakit. Tinanong niya kung may mga pagkakataon ba na hindi ko na maalala ang aking mga ginagawa. Naupo ako ng tuwid. Binigyan ko siyang lahat ng aking rekord sa medisina. Ipinakita ko sa kanya ang aking nahuling latalain sa universidad. Gusto po naming makausap ang bata ng mag-isa. Ang hiling ni Karen. Tumango ako. Hinayaan ko silang mag-usap sa sala habang ako ay naghihintay sa kusina. Narinig ko ang mahinang boses ni Angel. Hindi ko naintindihan ang lahat. Pero narinig ko ang isang pangungusap na nakpabagsak sa aking maluha. Ang sabi ni Angel, gusto ko lang pong making ligtas. Ayaw ko na pong maiwan sa dilim. Matapos ang isang oras. Lumabas si Karen mula sa sala. Ang kanyang mukha ay seryoso. Salamat po, Ginoong Bautista, ang sabi niya. Makakasa kayo na ang aming ulat ay magiging patas. Ngunit kailangan ko pong ipaalam sa inyo, ang sitwasyong ito ay napakakomplikado na. Dahil may kasong isinampa ang ama ng bata laban sa inyo, ang korte na ang magpapasya kung sino ang mas karapat dapat na humawak sa bata. Nang gabing iyon, tumawag si Rafael. Ang boses niya ay punong yabang. Pa, iurong mo na ang suspensyon sa trust fund. At iurong namin ang kaso, ang sabi niya. Sabihin mo lang na nakamali ka lang sa pag-intindi sa mga nangyari. Napagod ka lang, Rafael. Ang sagot ko ng may malalim na buntong hininga. Ang katotohanan ay hindi parang isang gripo na maari mong buksan at isara kung kailan mo gusto. Ang ginawa mo kay Angel ay totoo, at ang desisyon ko ay mananatili. Kung ganon, makita tayo sa korte. Ang guling sabi niya bago niya pinutol ang tawag. Nanatili akong nakaupo sa dilim. Inisip ko kung saan ako nakamali sa pagpapalaki sa kanya. Siguro ay naging masyado akong istrikto, ngunit itinuro ko sa kanya ang integridad. Paanong nauwi ang lahat sa ganito? Tandaan ninyo, ang bahaging ito ang kwento ay nagpapakita kung gaano kapanganib ang desperasyon. Ang paggamit sa batas para baluktutin ang katotohanan ay isang malubhang bagay. Ang aking karanasan sa DSWD ay nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ng bata ang laging dapat na unahin. Palaging makipagtulungan sa maa-autoridad sa tamang paraan sa susunod na kabanata. Dadalhin ko kayo sa loob ng silid ng korte, doon sa harap ng isang hukom. Ang lahat ng nalihim ay mabubunyag. Ang araw na pahuhukom ay dumating na. At walang sinuman ang handa sa magiging pasyang batas. Ang loob NG silid NG korte ay mas malamig kaysa sa inaasahan ko. Ang amoy NG lumang kahoy at ang tunog NG aircon ay nagbibigay NG isang kakaibang bigat sa atmosfera. Narito kami ngayon sa Regional Trial Court. Sa kaliwang bahagi, nakaupo si Rafael. Nakasuot siya ng isang mamahaling Amerikana. Ngunit wala siyang suot na kurbata. Mukha siyang pagod at ang kanyang mata ay panay ang iwas sa akin. Wala roon si Bianca. Ang kanyang kawalan ay tila isang malakas na sigaw na nagsasabing kapag ang sitwasyon ay naging mahirap, ang mga taong kasama mo sa luho ay sila ring unang aalis. Pumasok ang hukom na si Raymond Clark. Isang lalaking may mapuputing buhok at mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Umayos ang lahat. Nagsimula ang pagbasa ng kaso. Ang unang bahagi ay ang tungkol sa aking kakayahang mental. Tumayo ang abogado ni Rafael.
sinubukan niyang ipinta ang isang larawan ng isang matandang lalaking nawawala na sa sarili. Binanggit niya ang aking edad na 67 taon, ang aking pag-iisa sa bahay, at ang aking mga desisyong pinansyal na tinawag niyang marahas. Ngunit nang tumayo si Ate Manuel Garcia, ang aking abogado, nagbago ang ihip ng hangin. Inilahat ni Manuel ang aking mga huling medical exam. Ipinakita niya ang testimonya mula sa aking makasamahan sa universidad. At higit sa lahat, inilahat niya ang lohika sa likod denga bawat desisyon ko. Ang boses ni Manuel ay kalmado at puno ng autoridad, kagalang-galang na hukom. Ang sabi ni Manuel, ang aking kliyente ay hindi nahihina ang isip. Sa katunayan, siya ang tanging tao sa pamilyang ito na may sapat na linaw ng isip upang makita ang panganib na kinakaharap ng isang bata. Pagkatapos nun, ang usapin ay napunta sa kapakanan ni Angel. Ito ang sandaling pinaka-kinatatakutan ni Rafael. Ipinakita namin sa hukom ang makavideo mula sa doorbell camera ni Aling Chora. Kitang-kita sa malaking screen sa loob ng korte ang sandali kung saan iniwan ni Rafael ang kanyang anak na bitbit ang maliit na asul na suitcase. Nakitang lahat ang takot sa mukhang bata habang nakatayo sa ilalim ng dilim. Sumunod ay ang ulat mula sa DSWD. Binasa ni Karen Alvarez ang kanyang natuklasan. Ang kanyang masalita ay tilam na latigo na tumatama sa konsensya nga sinumang nakikinig. Sinabi niya na ang bata ay nakakaranas ng matinding emosyonal na trauma dahil sa pakiramdam ng pagiging isang pasanin sa kanyang sariling ama. Huling iniharap ang mga tala mula kay Basi Santos, ang doktor ni Angel. Kinumpirma ng doktor na ang labis na pahingi ng paumanhin ng bata at ang kanyang hindi pagkakatulog ay mga direktang resulta ng paulit-ulit na pagpapabaya. Tumayo si Rafael upang magsalita sa kanyang sariling depensa. Isang pagkakataon lang po iyon, ang sabi niya sa isang nanginginig na boses. Kailangan lang po namin ng pahinga mula sa stress ng negosyo. Si Aling Cora naman po ay parang pamilya na rin namin. Tumingin sa kanya ang hukom na si Raymond Clark. Ang pagpapahinga ay hindi ginagawa sa kapinsalaan ng seguridad ng isang bata. Ang sagot ng hukom sa isang malamig na tono. Ang isang magulang ay walang bakasyon mula sa kanyang responsibilidad. Matapos ang ilang oras deliberasyon, ibinigay na ang hatol. Dahil sa mga ebidensya ng sadyang pagpapabaya at ang napatunayang kawalang kakayahan ng ama na ibigay ang kailangang atensyong emosyonal at seguridad ng bata, ang korte ay nagpapasya. Ang simula ng hukom. Ang pansamantalang legal na guardianship ni Angel Bautista ay inililipat kay Ricardo Bautista sa loob ng 12 buwan. Hindi lang iyon. Ang korte ay nag-utos din na ang suspension ng beneficiary status ni Rafael sa Freeman Family Trust ay mananatiling may bisa hanggang sa matapos ang kaukulang rapido ng Parenting Rehabilitation Program. Narinig ko ang malalim na pahinga ni Rafael. Tila gumuho ang buong mundo niya sa isang iglap. Hindi lang siya nawalan ng ekses sa 28 milyong piso. Nawalan din siya ang karapatan na magdesisyon para sa kanyang sariling anak. Lumapit sa akin si Rafael matapos ang sesyon. Wala na ang yabang sa kanyang mukha. Nanalo ka na. Pa, ang sabi niya ng may pait. Nakuha mo na ang gusto mo. Hindi ito tungkol sa panalo o talo. Rafael. Ang sagot ko habang nakatingin ng diretso sa kanyang mamata, ito ay tungkol sa proteksyon. At hanggang sa hindi mo natututunan kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ama, mananatili ang pader na ito sa pagitan natin. Tandaan ninyo, ang hatol ng korte ay hindi isang pagtatapos kundi isang simula. Ang batas ay narito upang protektahan ang nga mahihina, lalo na ang ating maapo. Ang kwentong ito ay paalala na ang bawat aksyon natin ay may katapat na pananagutan. Hiwag nating hintayin na ang korte pa ang magturo sa atin kung paano magmahal ng ating pamilya sa susunod na kabanata.
makikita ninyo ang tunay na epekto na hatol na ito sa buhay ni Rafael. Kapag ang pera ay tuluyan ng naglaho at ang mga kaibigan ay nagsitalikot na, ano na lamang ang matitira sa kanya? Manatili kayong nakasubaybay sa final act. Revenge para sa susunod na yugto ng ating paglalakbay. Matapos ang hatol ng korte, ang mundo ni Rafael ay hindi lamang nayanig. Ito ay tuluyang gumuho. May isang lumang kasabihan tayong mga Pilipino, ang pagsasama na nakabatay lamang sa kinang ng salapi ay maglalaho rin kapag ang bulsa ay butas na. At iyon mismo ang nasaksihan ko sa buhay ng aking anak. Isang linggo matapos ang pagtitipon sa korte. Nakatanggap akong balita mula kay Ate Manuel Garcia. Richardo, ang sabi niya sa akin sa telepono. Richardo, nagsimula na ang epekto ng domino. Dahil sa opisyal na suspensyon ng kanyang beneficiary status sa trust fund, ang bangko ay naglabas na ng formal na abiso. Ang kanyang credit line na nakakahalaga ng 35 milyong piso ay tuluyan ng binawi. Ang 35 milyong piso na iyon ang nagsisilbing hininga ang kanyang kumpanya. Nang mawala iyon, ang kanyang investor ay nagsimulang magpanik. Ang taong dati ay nakikipag-unahan sa pagkamay sa kanya. Ang taong dati ay humahanga sa kanyang post sa social media. Sila rin ang unang tumalikot. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang marketing startup ay idineklara na bangkarota. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagkawala ng negosyo, kundi ang pag-alis ng taong akala niya ay katuwang niya sa buhay. Isang hapon, habang binibisita ko ang labas ng kanilang bahay upang tignan kung may magamit pa si Angel dun, nakita ko ang isang malaking truck ng hakot. Dun ko nakita si Bianca, wala na ang kanyang ngiti para sa kamera. Wala na ang kanyang malambing na boses. Galit na galit siya. Naririnig ko ang kanyang sigaw mula sa labas. Sinabi ni Bianca kay Rafael na hindi siya nagpakasal para mamuhay sa hirap. Sinabi niya na ang lifestyle na gusto niya ay hindi na kayang ibigay ni Rafael. Tinawag niya si Rafael na isang talunan, isang failure. Sa loob lamang ng 2 buwan matapos mailipat sa akin ang guardianship ni Angel, nagawad si Bianca ng annulment. Ang kanilang bahay na frame ngang napakaraming larawan sa Instagram, ang bahay na puno ngang mamahaling gamit, ay nakuha ngang bangko dahil sa foreclosure. Nakita ko si Rafael isang hapon, nakatayo siya sa tapat ng kanyang dating bahay. Bitbit ang isang pirasong karton na naglalaman ng kanyang personal na gamit, wala na ang kanyang SUV, wala na ang kanyang designer na damit. Ang kanyang mabalikat ay nakayuko. Doon ko nakita ang isang lalaking napagtanto na ang lahat ng kanyang itinayo ay gawa lamang sa buhangin. Napilitan si Rafael na lumipat sa isang napakalit na apartment sa isang masikip na bahaging lungsod, at dahil wala na siyang puhunan at ang kanyang reputasyon sa mundong marketing ay sira na, walang kumpanya ang gustong tumanggap sa kanya upang mabuhay. Kailangan niyang tanggapin ang isang trabahong hindi niya kailanman naisip na gagawin niya. Naging logistics worker siya sa isang malaking bodega. Ang trabaho niya ay magbuhat ng mga mabibigat na kahon, mag-imbentaryo ng mga kargamento, at magtrabaho sa ilalim ng init ng araw. Mula sa pagiging isang CEO na laging nakaupo sa aircon, ngayon ay kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling makamay upang kumitang barya. Pinagmamasdan ko siya mula sa malayo. Nasasaktan ako bilang ama, ngunit alam ko na ito ang kailangan niya. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng tunay na buhay. Kailangan niyang malaman na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong sasakyan ang gamit niya, kundi sa kung paano siya tumatayo kapag siya ay nadapa. Ang kanyang followers sa internet ay nawala na parang bula. Wala nang naklalike sa kanyang buhay. Dahil ang katotohanan ay masakit at ang katotohanan ay walang filter. Tandaan ninyo, ang kwentong ito ay isang babala tungkol sa huwad na kinang ng material na bagay. Ang yaman ay maaring mawala sa isang iglap,
ngunit ang ating karakter ang mananatili. Ang pagbagsak ni Rafael ay hindi ko ginusto. Ngunit ito ang naging daan upang makita niya ang tunay na halaga ng buhay, palaging tandaan na ang tunay na kayamanan ay matatakpuan sa loob ng ating tahanan, hindi sa loob ng ating bank account. Sa huling kabanata, titignan natin kung may pag-asa pa bang mabuo ang isang nasirang pamilya. Isang taon ang lilipas at ang masugat ay magsisimulang maghilom. Manatili kayong nakikinig sa Final Act Revenge para sa pagtatapos ng ating kwento. Isang taon. 365 araw na ang lumipas simula noong hapon na iyon sa korte. Ang panahon ay may kakaibang paraan ng pagpapahilom nga sugat kung hahayaan natin itong mangyari. Dito sa loob ng aking tahanan, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ang bawat sulok ng bahay ay muling napuno ng buhay. Si Angel ay hindi na ang batang laging humihinging paumanhin. Ngayon, maririnig mo na ang kanyang malakas na tawa habang naghahanda siya para sa kanyang paaralan, ang kanyang violin na dati ay tila umiiyak. Ngayon ay naglalabas na ng himik na punong pag-asa. Mayos na siyang natutulog. Ang kanyang maliit na asul na suitcase ay hindi na nakalagay sa gilid ng sofa. Ngayon, ito ay nakatago na sa loob ng kanyang cabinet. Mayos na nakatiklop. Dahil alam na niya na hindi na niya kailangang umalis ng biglaan. At si Rafael, ang aking anak ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Sa loob ng isang taon, hindi siya sumuko sa kanyang parenting rehabilitation program. Dumadalo siya sa bawat session, kahit napagod siya mula sa kanyang trabaho sa bodega. Ang kanyang makamay na dati ay malalambot, ngayon ay may mga kalyo na ang kanyang boses. Na dati ay puno ng yabang, ngayon ay mas mababa at mas maingat. Ang aming supervised visits ay unting nakbago. Noong una, hindi siya tinitignan ni Angel sa mga mata. Ngunit hindi sumuko si Rafael, hindi siya nakdala ng mamahaling regalo. Sa halip, nakdala siya ng oras. Nakikinig siya sa bawat kwento ng bata. Tinutulungan niya ito sa kanyang assignment noong nakaraang buwan. Sa unang pagkakataon, niyakap ni Angel ang kanyang ama ng kusa. Napaluha ako habang pinagmamasdan sila mula sa malayo. Iyon ang yakap na hindi kayang bilhin ng 28 milyong piso. Isang gabi, habang nagluluto kami ni Angel ng hapunan, may kumatok sa pinto. Si Rafael iyon. Hindi na siya pumasok ng basta-basta. Naghintay siya sa labas hanggang sa pinayagan ko siyang pumasok. Naupo kami sa kusina. Pa, ang simula niya. Ang boses niya ay basag. Pa, salamat. Salamat dahil hindi mo ako hinayaang tuluyang mawala. Ngayon ko lang naintindihan. Kailangan kong mawala ang lahat ng pera na iyon upang makita ko kung ano ang tunay na mahalaga. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang isang lalaking natuto na sa kanyang mapagkakamali. Rafael, ang sagot ko. Ang pera ay nariyan pa rin sa trust fund, ngunit mananatili itong suspendido. Gusto kong patunayan mo sa akin at sa sarili mo na kaya mong maging ama kahit wala ang suporta ng aking yaman. Tumango siya. Hindi siya nakipagtalo. Wala na siyang hinihiling na anuman kundi ang oras kasama ang kanyang anak. Noong nakaraang linggo, ginanap ang resital ni Angel sa kanyang paralan. Nakaupo si Rafael sa huling hanay, tahimik siyang nakikinig. Nang matapos si Angel sa kanyang pagtuktok, tumingin ang bata sa madla. Nakita niya ako, at nakita niya ang kanyang ama. Ngumiti siya sa aming dalawa. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aming pamilya ay muling nabubuo, hindi dahil sa kasaganaan, kundi dahil sa pagmamahal at kapatawaran. Ang aking trust fund ay mananatiling isang proteksyon. Hindi ko pa ito ibinabalik kay Rafael. Marahil ay hindi ko na ito ibabalik kailanman sa paraang dati niyang inaasahan. Dahil ang tunay na pamana na may bibigay ko sa kanya ay hindi ang milyon-milyong piso, kundi araw, energy, responsibilidad at integridad. Natutunan ko rin ang isang bagay bilang isang lolo at ama. Ang katarungan na walang pagninilay-nilay ay nagiging kontrol lamang, at ang pagninilay-nilay na walang aksyon ay nagiging kahinaan.
Ang kailangan natin ay ang gitna, ang pananagutan. Sa pagtatapos na kwentong ito, nais ko kayong pasalamatan sa inyong pakikinig. Ang buhay ay puno nga pagkakamali, ngunit palaging may pagkakataon para sa pagbabago. Huwag nating hayaan na ang ating mga ambisyon ang maglayo sa atin sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o aral, mangyaring ay share ito sa inyong mamahal sa buhay. Isulat ninyo sa comment section kung ano ang inyong natutunan. At huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa Final Act Revenge. Marami pa tayong makwento ngang buhay, makwento ngang katarungan at pag-asa na pagsasaluhan. Salamat sa inyong pananatili. Ako si Ricardo Bautista, nagpapaalala na ang pinakamahalagang investment sa ating buhay ay ang ating pamilya. Hanggang sa muli nating pagkikita, alagaan ninyo ang inyong mapuso. Paalam. Dito na natatapos ang ating paglalakbay sa kwento ni Ricardo, ni Rafael, at ng batang si Angel. Ang buhay ay tila isang mahabang kalsada na puno ng liko at luba. Minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na bahagi upang makita ang liwanag na matagal na nating binabalewala. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nakamali, higit sa lahat ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga walang laban. Sa kwentong ito, nakita natin na ang $5 milyong o mahigit 280 milyong piso ay walang halaga kung ihahambing sa seguridad at kaligayahan ng isang bata. Ang pera ay madaling kitain. Ang mga kumpanya ay maaring itayong muli. Ang mga bahay ay maaring mabili. Ngunit ang tiwala ng isang anak at ang dangal ng isang ama, kapag ito ay nadurog, nangangailangan itong buong buhay para muling mabuo. Sana ay nagustuhan ninyo ang aming munting handog na kwento. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong humiling ng isang maliit na pabor. Maaari niyo bang isulat sa comment section kung saang lungsod o lalawigan kayo nakikinig ngayon? At pakisulat din kung anong oras na diyan sa inyo. Ako ay laging nananabik na malaman kung gaano kalayo ang nararating ng ating makwento. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng kapayapaan o aral, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Final Act Revenge. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa pagbabahagi ng nakwentong may saysay at puso. May isa pang kwento na naghihintay sa inyong screen. Tiyak na magugustuhan ninyo rin ito. Paalala, bagamat ang kwentong ito ay isinalaysay upang magbigay ng libangan at maging madaling unawain, ang mensahe at aral na hatid nito ang tunay na mahalaga at may tunay na halaga. Ito ay isang paalala sa atin na ang pagmamahal sa pamilya ay dapat laging may kasamang responsibilidad. Muli, maraming salamat sa inyong oras. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan at ang inyong mahal sa buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Paalam at pagpalain kayo ang may kapal.